Ayang makilog, lalas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manluluking, di ka pasisihin, sa dagat at bundok, sa sigoy at sa langit mong mukha, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang gisap ng watawat mo'y tagumpay na naglilingling, ang bituin at araw niya kailan pa may di maglililing. Lupa ng araw na buwan at ipagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya lamang may mga api, ang mamatay lang dahil sa'yo. Naragsak na isasambay to Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium at Pakaisil Kataniti 2020. We may now be seated. Good evening and welcome to the Tan-Okni Ilocano 2023, the Festival of Festivals. To begin our program, may we invite Governor Matthew Marcos Manoto to give his welcome remarks. Justiagdina, I'm Pag-Rabiin. Salamat po. Good evening po sa ating lahat. First and foremost, allow me to welcome home and greet our President Ferdinand E. Marcos Jr. Our Congressman Sandro Marcos, Congressman Angelo Marcos Barba, Vice Governor Cecilia Araneta Marcos,
our Bojales, and of course, our dear DOT Secretary Cristina Frasco. My family who are here, my Kuya Borgie, Carla, and Bobo, Tita Ann, Sesa, Tristan Sesa, and Christina Ku Sesa, Tita Chona Galvez, Consul Ren Fa Kiang, Gov Jerry Singson, Yusek Myra Abubakar, Yusek Shalimar Tamano, Yusek Earl Saavedra, DOT Region 1 Director Jeff Ortega, Director Ronald Canopio, Fe Abing Yu of PhilToa, Miss Patricia Chiong of PTAA, and Maria Margarita Nograles of TPB. Mayor Elaine Sarmiento, Architect William T., who designed this Marcos Stadium, congratulations and thank you. Our dear mayors, vice mayors, concejales, the different representatives from the national government agencies, heads of schools, colleges and universities, my PJN family, our PNP led by PD Julius Suriben, and also Jolly Tagyam from the region, our Ilocos Norte Filipino-Chinese Chamber and Zonta Club, our partner companies and sponsors and investors, our tourism officers, Father Ian Rapago, our friends in the media, all of those from the 23 towns of Ilocos Norte, and to everyone watching here and at home and all over the world. The establishment of this Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium dates back to the American period. Its concrete bleachers were constructed in 1964 and has been the premier venue in the province for hosting regional sports meets and events at large. In 2019, then Governor and now Senator Amy Marcos led the groundbreaking of the Big Three infrastructure projects, including this Marcos Stadium. In 2011, Senator Amy Marcos organized the first Tanok ni Ilocano, the Festival of Festivals, to bring together the province's 23 towns to showcase their festival dances in a one-night grand celebration of Ilocos Norte's history, faith, livelihood, and culture. In other words, thanks, Mom. Palakpakan po natin si Senadora Amy Marcos. Ilocos Norte, our home, is a little province of just over 600,000 people. We are popular for our natural attractions, cultural heritage, and frugal, but more importantly, hard-working people. We are a proud, unified people who have made our province into what it is now. The bileg na andur ken natan-ok, a stronger, more resilient, and greater hope. As we watch the performances of our two cities and 21 municipalities, let us take a moment to reflect on the beauty and significance of our festivals. Mga kwento ng pagsubok at tagumpay na alaala ng mga kaugilian natin hanggang ngayon. Tonight,
you will witness how our home, this thin strip of arid land, bound by the Cordillera mountain range and the unpredictable coasts of the West Philippine Sea, has taught us to make the most out of our resources while preserving our environment. Sabay-sabay po natin ipagdiwa ang anibersaryo ng aming probinsya na simbolo ng mas mayamang tradisyon, mas maunlad na Ilocos Norte at mas maliwanag na bukas. Let us celebrate this momentous occasion with pride and joy. Let us honor our past, revel in the present, and look forward to our future with more promise and hope than ever before. Welcome to Ilocos Norte. Pasingkedan ti kinatan-ok Ilocano. Thank you, Governor Manoto. At this juncture, may we invite Representative Ferdinand Alexander A. Marcos to introduce our guest of honor. Medyo mataas-taas yung microphone dahil kay Gov. Kaya nakakahiya. Unang-una, bago ko po ipakilala ang ating guest of honor, kaimbag, maraming itayami na po at Happy Tan-Ok Festival po sa buong Ilocos Norte. Amoyo po, sinasabi natin guest of honor, pero parang homecoming na din to para sa ating minamahal na Pangulo. At alam nyo, amoyo po, kahit napakakuripot ang ating Pangulo, noong nalaman niya kung ano yung mga nagiging grand prize, ang ating cash prize ngayong gabi na ito, sinabi po ni Pangulong BBM na dadagdag po siya ng 1 milyon sa ating mga prize. Kaya agyaman kami unay, Apo PBBM. Pero kahit pa paano po, nais ko po ipakilala ang ating minamahal na Apo Lakay, Kagayem, ken Kagabsat, Imay Daydayaw, na Presidente iti Republika ti Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat. Thank you to the First District Congressman, Congressman Sandro Marcos for your kind introduction. Tamang may kasama, sinubo ko sa but I am the willing victim. Oh, I am the willing victim of your generosity. Andito po, kasama po natin ang ating kalihim, ating Secretary of the Department of Tourism, Secretary Cristina Frasco. Sinama ko siya, I want to go to see the traditional culture of the Philippines at ito'y nagiging mahalaga para sa kanyang mga pinaplano para ipagmalaki ang kultura ng Pilipinas, ipagmalaki ang mga Pilipino sa buong mundo. At sa ganun ay tayo'y matulungan sa pag-aahon sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng turismo. Ang ating host, our host for the evening is Ilocos Norte Governor Matt Manoto, whose brainchild really this is. And I congratulate you
achievement. Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Marcos, LMP President Jeffrey Sagid, ang aking mga kasamahan sa pamahalaan, mga mayores, vice mayores, konsehales, ang aking minamahal na kababayan ay Ayatik Kakailya na imbag na rabi amin. I could not find a better time to come back to Ilocos Norte, but to join in celebrating the Tan-Ok Ilocano, the festival of festivals, to show off to the world the best that Ilocanos can offer. It is always with great pleasure that we see the different municipalities and cities of Ilocos Norte coming together in one grand event to showcase with pride, with vigor, our history and our cultural heritage. We must acknowledge the efforts of the local government units, ang ating mga iba't ibang bayan na nag-contribute dito sa ating makikita ngayong gabi. To the organizers, the event organizers, for bringing together the people, the visitors, and alike to partake in our abundance. In the past 3 years, we have been severely hit by the effects of the COVID-19 pandemic, forcing us to retreat into our homes, to put our lives hold. Yet, here we are today, holding our heads up high, ready to usher in a new era, not only for our province, but for the entire country as well. Darkest hours of the pandemic, we pray, are over. And now, we are ready to reclaim the time and opportunities we have lost for the last few years as we now emerge stronger than ever. Beyond today's revelry, this event is expected to stimulate economic activity and support Ilocano families by driving tourism industry, sustaining local livelihood. The festival will put a spotlight on our local artists, small-scale workers who will display their skills for art and serve as a gateway to our rich and dynamic culture. I thus encourage our next generation of Ilocano artists be proud of your identity, integrate our rich customs and traditions into the art that you show. Let us share with our fellow Filipinos and the rest of the world the story of our roots, the upland indigenous communities, the vibrant communities of Ilocos, many of which have been crucial in molding us into what we are as a people today. Remember these roots with every idea and masterpiece that you create with your minds and hands. This year's festival is more special even, as we are here at the newly renovated Ferdinand E. Marcos Sr. Memorial Stadium. Named after my father, the stadium speaks well of the strength, the brilliance, the resilience of every Ilocano. I am certain that my father is now watching us proudly and to see how far we have fared as a people. I feel in my bones that we all share the same blood and patriotism that have allowed us to achieve these things together. On this note, my sincerest gratitude goes to all the people behind the stadium's rehabilitation. Agyamanak na unay, katakayo kailyan, indeed this facility will become an iconic landmark that will not only showcase a design excellence, but also project our shared aspirations as a people. I assure you that the government's commitment to strengthen the domestic tourism industry remains a top priority, and Ilocos Norte will play a very large part of that. The number of visitor arrivals is recovering. It is my hope that by working together, we restore Ilocos' vibrancy in tourism to pre-pandemic levels and beyond. Our lines are always open to your fresh and innovative ideas to help propel
the tourism sector further into the future. So as we commence this joyous occasion, let us hope that you will respond to this administration's call for participating in the rewarding but challenging tasks ahead. Let our spirits be ablaze with unity, and may the Almighty bless us for our journey towards a brighter, better Ilocos for the present and for the future generation. Muli, maraming salamat po. Agbiag kayo amin. Kagina, pag-nabiyo amin. Gagayem ken kakabsat, tiing iungutan tayo nga amay iti daytoy apagilyan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Thank you, Mr. President. Grabe ka na yan. Kaya naman ang battery na yan. Tayo kasi i-lower na po natin kasi mag-start na po. So, yung audience po natin sa
Ilocos Norte, nagtaunan ikinaisang sangayan na puli, binuken ikinadaeg kinagkay-kaysa nga inili, inabel inikadaywan ken kanawidan na nakwan sudi. Incarnated the dexterity of local weavers as they create an amazing tapestry that epitomizes the rich Ilocano heritage. Behold our ton of performers as they kick off the Grandes Fiesta in Ilocandia. This is the 2023 Tan-Ok ni Ilocano Festival of Festivals. Rich Ilocano heritage
Ladies and gentlemen, our 23 festivals of Ilocania. Bawang Festival of Pinili. The Mini Festival of San Nicolas. Bacala Festival of Bacala. Pinagnisan Festival of Putimao. Ani Festival of Tingras. Pangasinan Festival of Pagutpu. Fiesta Empanada of the City of Bataan. Abus Festival of Bandang. Panaghuwag-i Festival of Dumalig. La Virgen Milagrosa, Bado Bado, Festival of Bado. Sanyata, Festival of Burgos.
Basi Festival of Titi. Huling-huli Festival of Baway. Amian Festival of Bangi. Ating Festival of Nueva Era. Pamulinawan Festival of Lawag City. Ikituban Festival of Adams. Manalon Festival of Marcos. Magdadadali Festival of Karachi. Kami Festival of Sunsuna. Binakol Festival of Sarat.
dahil tabladong ito sasabog ang mga magtinang na kulay, mga katutubong kasuotan at kagamitan, at mga natatanging kwento that truly shapes the Ilocano identity. Intay nga ron, imatangan, ti panlakaabel, itinasangsangayan, ang pag-iistoryan, ti Ilocandia. We now formally open the 2023 Tan-Ok Ilocano Festival of Festivals with the chosen town, Pinili. Maliban sa bawang, ang Pinili ay kilala rin sa pagsasaka ng tabako, which is the centerpiece of their presentation this year. Iti dahi pinhaili at mesa ang pamilya, nga daan iti ama ang nagaget ken naanos nga agmula iti tabako. Dahi nga ama ken adaan ti dua nga anak, na Ruben ken Rudy. Puri kasanot ayat ng iti agasawa ang magpaadal kadagiti anak da, gapo inirigan ti panagbiag, ti inauni langan ni Rudy, pinakapagturpos. Ket imen inauna nga anak da ni Ruben, tinagsakripisyo amang tulong kini Amada nga agmula ken naglako iti tabako. Bayan iti panagragagsak ni pamilya, gapo iti panagturpos ni Rudy, timtek iti maysa ang panlubok amang padas kanyada. Nagladingit iti pamilya ken pada aman nalon ni Mario, iti kay laag nga itupusay na. Tituyen alapadas ti kinakibger ken ayat dagiti agkapsat. Kaya't ni Rudy nga ilako dagiti daga ti Amada, taawan talek na ken manong na ang mangituloy dagiti nagapuanan ni tatangda. Ngem nagpagpakaasi ni Ruben adin mawat iti talek ken ading na kahan pulos kayat ang mailako dagiti daga, akakaisuna apakalaglagipan na kaday ti Amada. Makapagkapyapay nga tati iti agkapsat, sang kamay sayan tayo nga amwen, kaday ito'y ni sangayan na pakaistoryan, ti panangipateg ni Ilocano, ti apit, ni iso, iti tabako. Gagayem ken kakabsat, hintay pasangbayen, iti ili, ti pinili. Talo na narang ko. Adi nga green card, di ba nagbasa? Oy, mano, itagasipad ko tayo ka rin yung nagtatak. Naray sa kagyan, tinilili, haan pulos masubalit ang di aniyaman. Uray sa linaman, ang lugar makaramitan, pulos sisugat ng taunan. At mula rin ang pagsapulan, pagkana na isang sangayan. Nakakit na alos sa mata kami, uray nula pura pa'y kami. Dahil tabako, adalalo, isip na way agamay pinili. Hintay na ulit ang talong dahil tayo at ulan di tabako pipili. Nakaragawa na po. Abay naliday na lang naman ako. Umakalnakla ang tanakaritwar ni ading ang tata. Taripan doon kumapay na ang tigil dagaan na pundar ko. Nauray na ako anak nun. At ang tumindi pa nagbula amang tulong ka. Tata!
na ako tayo dito, nagdaga tayo, wala pag-uyan tayo. Aling ka din adik, alibay ng di mo, itatak tayo. Ikanak din na sa tawin, papataburin kitalon tayo. Uri diyang natungkal, arapa mo kanyak tata. Maragsakan ka kumati pa ng tuloy, kung panagalit mo, hindi pa ng mula. Itayon pagsagana para imanang semilya. Bunubong kay pada, kay isok pilipitenta. Uray ang matmatulong, magtalon kang tulanta. Aradwen, tinagang kaitan ang ikukunta. Napalakas, di panawen, mamaling ang kamunin. Tay tawabuhan na lang tulis, marway ang kamay ngiti. Tay nagunin, hindi gulong, pinakunin yan tipo. Telepono ang saya ang pagtutunan, yan tay karisan. Ikan isagana dagiti pagtulong di bulong. Tama ko ipagandang sang kabasit sa mundo sa design na itulong kay tabako. Halos lang tiyagas na nagibay na waparin nata at ang tumet na sukat na nandito hintay ang isang tay. Kay tabako nililiit or Manong, dispensaran tiyan ko pa ng talagpiandan mo nga manghuli ti panagbulat ti labako. Noto ko magkailang ni tatang pero hindi matragsak na magkita-biti ang panagbalay. Ay, ang atin ko. Sakto o hindi sa sangkot mo. Maginang may paboril kita nga buyuyaan na ulan ni tatang na bako. Tato, ano lang napugunan? Manong, ada di kita gatang tabakon. Tay tabako, ada lalo. Sunarway agamay bilang intay harudin siya talong tay tay agulan di tabakon ipili. Another round of applause to the chosen town of Pili, led by the Honorable Mayor Romel Labasa, Tourism Officer Ms. Mavi Peon Cercado, Choreography and Set Designers Ralph Jefferson Gahete, Raymond Pagala, and J.R. Africano. For the costume is Liu Jerez, and for their music is Kyle Gino Ilap. What a heart-rending way to kick off this year's Tanhok Fiesta. Patunay na nananaig ang pagmamahal sa gitna ng malalaking hamon ng buhay.
welcome the destined home of the San Nicoleños, where the gift of panagdamili remains alive. Nang rugida ito'y manayo na tawid, idi takalpasan iti misa, bimisita, iti kura paroko, iti tiyendaan, ket naupay, iti nakapoy a panaglako, tagiti umili. Ana iti ubraek, kasapulan at tulungag ida, the friar said. Suddenly, something popped up in his mind. Alfareria, he shouted. Full of excitement, he went to the vendor's puesto to share the good news. But to his dismay, they refused to learn alfareria, or the art of pottery. Surprisingly, a family expressed their interest to learn the craft of pottery. But after many attempts, they failed. Isudayta iti sumbat ti problema tayo? Ket nabuong net, the people reacted and mocked them. In earnest prayers, the entire family made a final attempt. Lo and behold, the banga was not only beautiful to look at, but was also firm and sturdy. Daytoy tibanga, tiktikam ket nalagda. With this feat, the other villagers embraced alfareria, making it as their major livelihood. And every year, San Nicoleños celebrate the Damili Festival to thank their patron saint, San Nicolas de Tolentino, for blessing them with the gift of panagdamili. Exclaiming their trademark, San Nicolas Banga, Tiktikem Nalagda. Let's welcome the municipality of San Nicolas. Dalpasen Misa, ang tayuan ni Kapya di Apo. dagito'y banga ginarami tanan kentata anati mabaling nga aramiden mingata Apo tulungan na kami kuma. Kastoy ti agaramid ti banga tatwen na lagda muna agkalin iti daga ala entay pala kalintay daga umungem ako kemi sa ganang gayem tayo nakitimba darat na kasagana tayo nagagamayen daratiwaratiwaken ala entay pala kalintay daga
May kadwa, aglalim. May sado at talo, pangarami din tayo. Upat lima item, nagdagaan tayo lalien. Ito ano siya, ay manong umaykan. Pagkatingkit, pagkatingday, tapag bibiran. Pagkatingkit, pagkatingday, tapag bibiran. May katlo, ang bibiran. Ay bagong umaykan, pagkali pagbibiran, ay bilang tuligusin sa magtubig pinten. Pinten, pinten, ay harap na kahit nalibukelen. Tuligusin, tapong dumangkelen, inirin, tapong nalinisin. May kapat, agdeba. Regsama ng obra, hintay ang iba. Nalibira mga lagoy maisip ba? Regsama ng obra, hintay ang iba. Nalibira mga lagoy maisip ba? Regsama ng obra, hintay ang iba. Nalibira mga lagoy maisip ba? Makaspas and Christian Jade Pason, set designer Ian Delgadao, and music, Paul Chico Ilaga. Ilocano ang nakaibdor iti Panawen. In the late 1700s, a widespread drought struck the province. Natay nagigimula ken di masin iti apit, gapo iti panagawan iti kanong amang mangtepyag nagiging nalawa ang pagtalunan.
But this didn't take too long. A wise man known as Apo Vicente Pablo thought of a clever idea, and that is sourcing out water from the foot of Santa Catalina Mountain. On May 2, 1972, he organized a small group of alkali or diggers called Zanjera de Ganagan. From then on, more complex waterways, such as the construction of dams, were established primarily for farming. The Zanjeras paved the way to develop crop seasons and rotations based on water abundance, which yielded more crops. Through the years, this organization became bigger and showed the importance of hard work, generosity, and unity among the community of Bacareño farmers. In 1999, Zanjera de Ganagan received the prestigious Bayaning Samahang Pilipino Award, an honor given to outstanding organizations in the country. Gagayem ken kakabsat, intay ng matangan daytoy pabuya, amang panaknek at igitin na indaklang at pakaistoryahan, ken mabalin at gapo kaditin ng lumo apang rugyan. Personifying the iconic Zanjera de Ganagan, let's welcome the performers of the Municipality of Bacara!
1 terabyte to. Yan na, yan na. Yan mga highlight. Nakalit ka? Wala dito? Yun o, doon na naman o. A big and heartwarming salute to all our Sanjeras of Bacara. Na idadauluan ni Mayor Nicomedes de la Cruz, Tourism Officer Henedina Apaga, choreographers Henrieto Ridad, Edwin Palazdao, Jason Bugari, Billy Joe Ancheta, costume by Harry Palazdao and Egay Cox Romneon, set designer Juliamor Domingo, Efren Jolicel Domingo, and music by J. Mark Jordan Ray Dancel. Yun o. Galing o. Manin agyaman kami Bakbakara Festival for paying tribute to our Sanjera de Ganagan, an organization worthy of recognition and emulation. May sapay ang pagtuladan ken pagsarumingan idaytoy na ngayed a lugar tayo ket dagiti nagannak tayo. Who only want the best for us. In the coastal town of Curimao, adda nagannak daramon ken ising ang isagutan iti kakaisuna anak da nga nival. Iti inaldaw-aldaw tilaeng nga lawa at taaw ti pagpulpuligusan iti panagbiagda. Mindful of the difficulties and dangers of coastal life, Ramon aspires for his son to embark on a different career path. Ngarod, bayat iti kinaubing na, in mula iti panunod da, iti narigat iti panagkalap. Iti laksit ti adu ang panangalukoy, the young boy witnessed the humility of his father's job. Ngad adda, anak paredtakin kuha ng agbalin akas iti amana. And so one day, out of his curious mind, he went underneath the sea to explore its splendor. He has proven that life underwater is richer than life above. His father secretly followed him, and there he has seen his son's genuine connection with the sea. He recalled his fond memories as a kid, then realized he should not hinder his child's happiness. Let us all together celebrate the dreams of our children. Tara na't makilangoy sa simple ngunit nakamamanghang pangarap ni Val. Ladies and gentlemen, the Dinaklisan Festival of Curimao. Sarap,
Mr. Jones Cameron, Costume Bride Makayanan, Set Designer Jonel Abaton, George Pasolini for the music, and ang composer naman si Jonathan Gonzalez. Mula sa pangingisda, dumako naman tayo sa pagsasaka. Para sa karamihan, ang pagsasaka ay para sa mga titigas at matitikas ang katawan. Subalit sa susunod na kwentong ating matutunghayan, may isang amang pilit ay tinutulak ang kanyang 3 anak na lalaki na tulungan siya sa bukid. Sa kasamaang palad, iba ang pitik ng daliri ng 2 niyang anak. Ano sila? Sa mga salita ni Glock 9, sila ay mga sirena. But being the obedient and loving sons that they are, they always yield to their father's wishes. Kahit ipinipilit ni subsob ang sarili, sa trabahong sa tingin nila hindi akma sa kanilang kagustuhan, sino sila para umalma? But as time passes, they are finding more clarity to their self-image. So, despite the uncertainties ahead, they moved to the city, leaving their family extremely hurt. Parang sinukluban ng langit ang kanilang ina at kapatid sa labis na kalungkutan. Isang araw, habang binabagtas ang daang patungong bukid, sila'y naaksidente at namatay. Mindful of their father's misery of suffering the loss of their loved ones, but even more so, of losing 2 sons who were supposed to help him in their livelihood, they return in shame but with a renewed spirit to give their father proud in spite of their choices. Delighted with the welcoming embrace of their father for their return, gaano pa man kalakas ang hatak ng malayang buhay sa syudad, malalaman ng kanilang tatay sa mga susunod na araw ang kanilang desisyon. Sa palagay ninyo, babalik pa kaya ang dalawa sa Maynila o mananay sa kanila ang pintig ng pagmamahal sa ama? At ano kayang revelasyon ang kanilang matutuklasan patungkol sa kanilang ama? Ladies and gentlemen, a typical yet poignant story of life giving and forgiving, of regrets and acceptance, of resilience and fortitude in this staging of the Ani Festival of the Municipality of Hiras. Anak ko, haan kay mabigbigla, awanen ni ina ken kabsat yun, napandan iti sa bali na biyag. Agawid kayong maparok, ket maudi nga aldaw da, intong Pebrero 24. Apay, haan kayo lang magsublik Manilan anak ko. Haanin, tatang. Wala kang kasama sa bukid. Agyaman ang anak ko. Ala, tay karon tay taltalunen, tarong yalan tay ti agarado. Ay, si Juju ba yun? Ingat man when you are down, iyong body positive, saan na ang ano, yari, katibalon, masapulong
Nasakit to'y imak. Tatang, uwi muna tayo. Kasalugarudan ng nako, tsakpelang makaubra. Huwag kang mag-alala, Tatang. Pagpapatuloy namin yan. Alagarudan ng kami, ang guru-guru ni Maging may bautun. At palay ka pa lang ito'y balay tata. Naglalaing kayo, anak ko. Nagkalayaman ko at pinagkatali na ito nito'y ay hayatin kayo, unay no anak ay man. OMG, tata, thank you so much. We love you. Pagragsak pa, pinras, pagragsak pa. Ipanayak mo, inunanyak mo, nang baka mitading ras. Ay ani, anak kaming pintas. Pagragsak pa, pinras, pagragsak pa. Ipanayak mo, inunanyak mo, nang baka mitading ras. Ay ani, anak kaming pintas. Maraming salamat, Ani Festival ng Dingras, headed by their Mayor Geoffrey Sagi, Tourism Officer Ms. Eric Polantang, Director and Choreographer Ruel. Lagi patapon sila pag-isa, no? Lagi patapon, no? Sakot yan, sakot. Alam ko pagkaduan, eh. Talaga naman ang tradisyon ng pagsasaka ay nauuwi sa pagnanais na bumuo ng magandang buhay para sa pamilya, ano ba man ang ating kasarian o sexual na kagustuhan. At ngayon naman, tunghayan natin ang kakaibang pagtatanghal ng bayan ng Pagudpud, ang pagpapatayo ng USS Stingray na makikita sa Sitio Bimbanaaw, Barangay Kaunayan, Bayan ng Pagudpud. This memorial was erected on April 27, 2007 by Peter Parsons, Paul Bautista, and Lucky Guillermo, and was turned over to the provincial and local governments and the DOT through the unveiling rites on April 24, 2018. Peter Parsons' father, Charles Parson, was a Navy commander reserve who engineered the dispatch of at least
20 submarines granted by the U.S. Navy to General MacArthur to bring in much-needed arms and ordnance, including medicine and food. One nighttime, the Japanese slipped out of the infiltration operations, so the Stingray crew was forced to abort the activity. Only 6 out of 10 tons were unloaded. Since hoisting the anchor would create sonar detection, the crew decided to slip it and all the chains rather than risking being caught by the Japanese forces. To this day, the anchor remained in the depths of the bay. The raising of the anchor serves as a dedication to freedom and a reminder of the bravery and determination of those in the resistance movement throughout the Philippines. Ladies and gentlemen, witness another history unfold on the Tan-Ok stage with an extraordinary performance from the municipality of Pagod.
Japanese army. We have weapons, guns, and readiness. Ay, agyaman kam lang ulay, sir! Sir, sir! Ada di nga banda! All right, soldiers, brace yourselves. From a historic emblem signifying the Ilocano's commitment to freedom, we shall now marvel at the iconic bird symbolizing the Vintarinians' flight for glory. Vintar has always been associated with birds, it being the home of the mighty Siwawe. Even in agriculture, birds signify the present season. For instance, the arrival of kanawais or egrets suggests the start of the planting season of the many crops that are thriving in Vintar, such as garlic, the white gold of the north. At the break of dawn, the villagers do the backbreaking work of planting the most prized crops.
a blackbird appears, the uwak, and makes a startling call. Using this as a sign of calamity, the farmers turn back at once. Then, heavy rains fall. Amid this catastrophe, the Vintarinians ask for the intervention of the divine creator. They take a piece of the blessed bread of St. Nicolas Tolentino and throw it into the inundated part of the house or the river. This act is believed to save the town from the wrath of floods and disasters. As the people pray, a white-plumed bird appears as a sign of hope and answered prayers. The rain stopped and the town is spared. With renewed hope, the villagers continue to tend the fields and do their daily chores. The siwawer appears, which signifies plentiful harvest and calls for a joyful celebration. While the merrymaking is being held, a multitude of golden birds appear to join the celebration. Indeed, Vintar is gifted with rich culture, strongly observed with attendant rituals illustrating the Naintar Apulis respect for tradition. Gagayen ken kakabsat, intay pasambayan, Isiwawer Festival, iti ili, iti Vintar.
dahil sa amin nagiting mo at tayo'y tatungko. Mga asika, mga asika, mga asika,
the municipality of Sarat. During the American occupation, Don Jose Ver was captured and eventually died. From his death, the tradition of pulpon or burial rites occurred. The sound of the tamboreros and a song of grief accompanied the death of Ver, leaving his widow in agony. Time tested and taught this widow to accept her loss. She was able to turn things around, adopting her husband's bravery, a characteristic she was able to use at the outbreak of the American-Japanese War. During that time, many women were treated as sex slaves and born children as a result of the Japanese's sexual assaults. The Filipino men attempted to defend them, but failed. One by one, the Filipinos stepped back, but most of the women chose to fight back as they could no longer tolerate the injustices they were experiencing. Things did not go easy for Ver's widow, especially when she learned that she was impregnated by a Japanese officer. Disgusted by the fate, she kept the identity of her child. Day by day, she taught her child everything that would make her a Filipino. But one day, the Japanese officer, the child's father, suddenly appeared, claiming his rights over the child. A dispute occurred between the Japanese officers and the Filipino community. Sa huli, sino kaya ang pipiliin ng bata? Sabay-sabay natin tunghayan ang isa na namang pagsasabuhay sa isang alaala ng nakaraan mula sa makasaysayang bayan ng Sarat.
kita ni Desuka? Anak, hindi ikaw yan. Layuan mo kami! I will not leave Petra because she is all mine. She was never yours. Wala kang makukuha. Wala kang pagkaari dito dahil